Eto di ba yung sinasabi ni Cayetano? Na sinasabi nila kahunghangan yung sa impeachment ibaba to 22 o ibaba kasi sinasabi ni Cayetano, di ba, na parang if we allow this 22 to be the quorum or the requirement to change the leadership of the Senate, ay malamang sa malamang gaganyan ninyo rin sa impeachment. O sabi nung iba, hindi totoo yan. Sabi pa ni Lacson, hindi totoo yan. Pero ngayon pa lang, pinalilipad na yung idea na yan. Ito, papakita ko sa inyo. Nadagdagan pa ang bilang ng mga testigo na ihaharap ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara. At sa harap ng gridlock sa Senado, may bagong hirit ang House Prosecutors. Alamin sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Ang sinabi sa Constitution, 2/3 of all members of the Senate. It did not say 2/3 of the 24 members of the Senate. Kita niyong pagbaluktot ng logic no? Sabi, 2/3 of all the members of the Senate. Bakit? Hindi na po ba senador? Yung nakakulong? Senador pa rin sila Diba? Tapos sasabihin mo ngayon, of all the 24 senators, ito lantarang pagbaluktot para lang talaga ipilit nila. Imaginein mo, paano kung pinakulong lahat? Ilan yung makukulong sa kanila, Lahat ng nasa majority, ipakukulong. Pag hindi bumaligtad. Kung si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luis Turao ang tatanungin, hindi na dapat 16 ang required number of votes para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sang-ayon dito, sina San Juan Representative Bel Zamora na miyembro rin ng prosecution team at House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong. Ayon dito, Isipin mo, kakapal na mukha na itong mga to, Sila pa talaga yung nagsasabi, sila yung mga di umano allegedly involved na sinasabi ng mga Marines pagdating sa mali-maleta, binanggit yung mga pangalan nila. Tapos sila talaga yung magsasabing we are doing this for accountability. Nakakahiya. kay Luis Tro, hindi na dapat payagan pang makaboto si Senator Jingo Estrada. Well, under the Plunder Law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, when the public officials are charged as such, they are suspended from becoming a member of the Senate. At kung hindi physically nadadalo si Senator Bato de la Rosa, ay hindi rin daw siya dapat payagang makaboto. Kung magkagayong 22 senators na lang, 15 na lang kailangang bumoto ng yes para mapatalsik si VP Sara. Pero bago yan, dapat daw munang maayos ng Senado ang kanilang problema. At umaasa silang maitatalaga na ang bagong Senate President sa special session ng Senado sa Miyerkules. Umakyat naman na mula 25 sa mahigit 30 ang ipipresentang testigo ng prosekusyon. Marami raw sa kanilang mga ebidensya ay may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ng bise. We're considering mga hostile witness. Diba? There will be several or some hostile witnesses. So, nakalista na rin naman yan. Naisumitin na ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief na naglalaman ng ebidensya at pangalan ng mga witnesses na kanilang ipipresenta sa oras ng trial. Inaasahan naman sa Huwebes, June 18, magaganap na ang pre-trial conference kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Mag-follow sa aming mga Diba? Kita nyo mga kababayan, talagang pinaplano na nila. Pinapalutang na nila yung idea na pwedeng ibaba yung 2/3 ng senator judge na bilang para i-convict si VP Sara Duterte. So ibig sabihin, kung may pakulong pa nila yung iba, katulad nila Marcoleta, tulad ng iba pang, di ba si Robin, ngayon, may lumalabas na. Naku po. Si Diskaya may binanggit daw na parang mga projects ganyan-ganyan. Lumalabas ngayon na kesyo daw may project din daw si Cayetano nung congressman pa siya. Imagine niyo to bigla out of nowhere, biglang lumabas na naman. Si Diskaya meron daw biglang sinabi, anong deal niyo kay Diskaya? Para pangalanan ng mga Cayetano. Mantakin mo, talagang isasagad nila yung yung kababuyan nila. Para lang talaga maikulong. Kasi syempre, kunwari, halimbawa lang, lumipat na si Villanueva. Ilan na lang yung maghihindi sa impeachment kung sakasakali. O sa pagkukonvict kay VP Sara Duterte. So, ang gagawin nila, bawasan natin. Lahat ipakulong na natin. Tapos, edi sana sinabi nyo na lang, wala na lang impeachment trial. Ano yun na lang? Patalsikin nyo na lang si VP Sara Duterte, i-declare nyo na lang. Sabihin nyo na lang, from now on, VP Sara Duterte is no longer acknowledged by the President as Vice President. Diba sabi naman ni Palsis yan? Ang kailangan lang yung confirmation of the President and the House of Representatives. Diba sabi nga ni fake news sa Pedler Palsis?
Sabi niya, hindi, kailangan, okay na yung presidente lang at saka yung House of Representatives. Ibig sabihin yan, legit yung pagiging Senate President ni Gatchalian. Eh kung ganun pala yung logic, i-declare nyo na lang na hindi na Vice President si VP Sara Duterte para hindi tayo naglolokohan. Naglolokohan pa tayo, impeachment trial pa tayo i-declare nyo rin naman. Ang gago talaga itong mga nasa gobyerno natin Sinamahan mo pa nitong palsis na to. Yung tagapagpaliwanag nila. Alam nyo, gawin nyo na lang din spokesperson yan, parang si Auntie Claire. Pareho sila ng katsipan Ito, sandali, ipapakita ko lang sa inyo. Ito, ang ganda nito interview na ito. Of course, Mayor, he has spoken about corruption, Yes. especially the flood control corruption, no, in many of these local government units, which also includes our national officials in the Senate Yes. and in the House. And you have been a champion of anti-corruption campaign, and you were even part of the ICI. What do you think? Who should be in jail right now? Who are not yet in jail? Gusto ko malaman yung totoo? Gusto ko malaman lang totoo. I'm Sige. gonna be very direct, Siguro Sige. galit sa akin dito, Sige. Pero kung tatanungin mo ako sa, I would say, siguro sa mga House of Representatives, napakarami niyan. Hindi lang po isa. Hindi lang dalawa. We're talking about majority. Kasi naging kalakaran yan Yung mga parking fee, naging kalakaran na yan. Kumbaga, sistema na yan. It's a systemic problem and it's actually a way of life na sa House of Representatives. So, siguro mga 90% sa kanila. 90%. Oo, So hindi Hindi! Yan ang dapat paniwalaan according to Palsis. According to Palsis, wag na natin tawaging attorney suspended na According to Palsis, yung mga House of Representatives ang dapat paniwalaan ang mag-confirm ng Senate President. Magalong, sana kausapin mo yung brad mong si Lacson. Magkaibigan kayo, di ba? Kausapin mo. Mantakin mo, ikaw, alam mo na 90% ng mga congressman, corrupt. Wala man lang siyang gustong ipatawag nun dahil sa lintik na courtesy niya. Remember naging ICI ito. Kaya nga siguro nag-quit ito dahil nung nalaman niya na ganun kadami mga congressman, 90% is corrupt. ilan po si Are corrupt. O bahala na kayo kung ano is or are. Basta, alam niyo na yun. Zaldico na pinapangalanan, Hindi allegedly, who was the bagman. Banggitin mo na rin si Speaker Romualdez, former. Oh, ayaw mong banggitin. Bakit? Bakit? Hindi lang si Zaldico. Takot ka kay Romualdez kung sino ka mang anchor ka? O baka naman meron siyang stocks dyan sa korporasyon nyo. Hindi ko alam Ako nagtatanong lang. Oh, buti pa to si Magalong. Banggitin mo na rin. Ba't tayo mong banggitin si Romualdez? Tingnan mo yung sagot pa anchor Galing na po yun sa inyo. Baka malalagot ka ba? Malalagot ka? Magagalit sa'yo? Ay! Hindi, huwag yun yung anchor. Nag-interview lang naman. Kayo talaga sa mana. Hindi, ako baka sabihin nyo sa akin ang gagalit. Hindi, binabasa ko lang yung mga sinasabi ng mga nanonood. Meron akong telepathic intuition. Naiisip ko yung mga manunood dito kung ano sasabihin. Yan ang nasasabihin nila bakit yung anchor na yan? Di binabanggit si Romualdez. Ano ko lang yun. Nabasa ko lang yung iniisip nyo. So there's much more than that. Pero why hasn't Zaldico been caught? And why isn't the former Speaker, Martin Romualdez, also still roaming free? Yan ang tanong na mabigat. Bakit hanggang ngayon di pa sila nakukulong? Ang nakukulong, si Chavit Singson, cyber libel. Yung mga vlogger, cyber libel, nawawaran, si Jason Sam. Yung mga nagbubulgar ng korupsyon, sila cyber libel. Yung mga lumalabang politiko, tinatanggal sa Congress. Si pangalan nun, si Buhaya. Si Meow Meow. Diba yung nagsabi niya, sa House of Crocs, siya pa natanggal. Si Libiste, inaaway palagi. Diba? Yung si abogadong Palasigaw, lagi ding nakademanda rin ngayon yan. Kung sino pa talaga yung nagbubulgar ng korupsyon, sila pa talaga yung pero yung si Zaldico tsaka si Romualdez, malayang malaya. Nakakakuyakoy pa sa ibang bansa. Si Romualdez, di pa makaalis, pero nandito lang yan. Baka pa golf-golf lang yun. Nag-golf-golf lang siguro yun. Anong ginagawa kaya ni Romualdez ngayon? Kasi tinanong natin yan, kanina ba natin tinanong yan? Kay Libiste, tinanong natin, hindi daw pumapasok yan
Di ba? Ang lupit talaga. No? Papakita ko sa inyo, ha? Ang lupit nitong photo na ito, eh. Kasi sabi ko, ano ba? Tama. Ay, wait. Ito. Tingnan ninyo, ha? Eto. Akbang na naman ng pagpapakulong. Ayan, di ba? Talagang hindi nila tatantanan, eh. Hanggang hindi ka lumipat or maalis, matanggal, makulong at mabawas ka doon sa denominator para yung 2/3 ng conviction ni VP Sara Duterte ay bumaba. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, huwag nyo nang pahirapan mga sarili ninyo. I-declare nyo na lang na guilty si VP Sara Duterte. Nahiya pa kayo, eh. Hindi, totoo, nahiya pa kayo. O baka sabihin nyo, ba't gusto ma-declare? Hindi. Ano po yun? Sarcastic po yun. Sarcasm ang tawag doon. Baka mamaya ma-misinterpret tayo ng iba dyan, eh. Ba't mo gusto makulong si VP Sara Duterte? Sarcasm po yun. Hindi kasi pambihira, di ba? Inuunti-unti pa nila, eh. Ano nyo na lang. Ganito na lang gawin ninyo. Huwag na tayo mag-eleksyon sa 2028. Huwag na tayo mag-eleksyon. Kayo na lang mamuno. Forever. Hanggang lahat ng mga Pilipino mahihirap na. Hindi, ngayon alam mo, marami akong nakakasama mga businessman. Marami nagsasabi sa akin, bagsak daw talaga ang negosyo. Especially sa entertainment side. Kasi alam mo, alam nyo naman siguro, ang tagal na ko na sa entertainment, eh. Ramdam na ramdam po namin yan. Pag ang bansa dumadaan sa krisis, kasi ilang beses na dumaan sa krisis ang bansa natin, eh. Ang unang-unang tinatamaan yan, yung mga entertainment venue, yung mga bars, mga ganyan. Bakit? Kasi siyempre, kesa na, naghihirap ka, kesa ka na pumunta doon, yun na yung mga babawasan mo, di ba? Yung pagpunta sa mga bars, ganyan. Ngayon talagang bumababa. Bumababa ang pagdating sa mga negosyo. Ngayon, sabi ko nga, noong una, parang understandable entertainment mababawasan. Di ba? Pero ngayon, hindi lang entertainment na nababawasan. Kahit yung mga nakakausap ko may-ari ng mga restaurant, na kahit sila ramdam nila. Nararamdaman nila yung pagbaba ng sales nila. Alam mo kung anong tumataas ngayon? Alam mo kung ano? Ay, hindi nyo alam. Ang tumataas ngayon yung mga nagtitiktok ng ganon. Yan ang tumataas ngayon, eh. Tumataas ang bilang na gumagawa niyan. Hayop yan. Para kakairit. Lahat na lang. Pwede ba sa TikTok, kung hindi naman maganda at hindi pogi, wag nang gumawa niyan. Hindi kasi bagay, eh. Wag ganun, banat bay. Hindi kasi pag maganda ang gumagawa, cute tingnan. Pero pag yung pangit ka na nga, gagawa ka pa ng ganyan, parang ako. Di ba nakakairita? Nasisira yung imahe nung sayaw, eh. Joke lang. Tuloy natin. Ay, nako. Kasi na ba tayo? Ayop. Wala na pala. Hindi. Ito. Pag-usapan natin to. Tingnan mo, ang ganda nitong news na to. Unti-unti na umanong lumalabo ang ambisyong maging mambabatas ni Attorney Jesus Falsis Duterte. Gusto pala maging mambabatas ni Falsis. Pweh! Nadadagdagan na naman ng bayot dyan sa kamera. Pweh! Ang tinaguriang umanong fake news peddler ng mga netizen makaraang itong suspindihin ng 1 taon ng Korte Suprema dahil sa simple misconduct. Kaugnay pa rin ang kanyang mga mapanirang pahayag sa social media. Vin Pascua sa balita. Sinuspinde ng Korte Suprema ng 1 taon si Attorney Jesus Ricardo Falsis III matapos itong mapatunayang nagkasala ng simple misconduct. Ito'y kaugnay ng mga bastos at mapanirang salitang ginamit ng abogado sa isang social media post. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Joseph Y. Lopez, pinatawan ng 2nd Division ng SC si Attorney Falsis na guilty sa simple misconduct at Alam mo kasi, Falsis, wag mong dadalhin yung pagiging bayot mo sa abogasya. Alam mo kasi ganito, baka sabihin ng iba galit ako sa bayot. Hindi ako galit sa bayot, dami kong kaibigang bayot, eh. Lalo na sa larangan ng entertainment, dami kong kaibigang bayot, eh. Totoo, walang masama sa pagiging bayot. Kaya lang kasi, marami dyan, bading, eh. Merong guding. Yung taong, alam mo yun, yung wala akong problema doon sa bayot ka pero maayos ka, yung hindi ka baklang kanal, sabi nga ni Jack. Di ba? May mga ganun, yung baklang kanal. Okay lang yun, eh. Yung nagtatrabaho ka naman. Yung para kang yung isa kang ordinaryong normal na citizen, nagkataon lang bakla ka. Walang problema doon, eh. Okay yun. Tanggap natin yan, eh. Di ba? I mean, hindi ko sinasabing hindi yung kasalanan, pero sa akin lang, tanggap natin yan. Wala tayong magagawa, eh. Kung yan ang kanyang ginusto na gender. Although, ako, naniniwala pa rin ako na God created man and woman. Walang man and feeling woman. Walang ganun, di ba? Ako naniniwala ako doon. But we have to accept them.
We have to love them. Ang nakakainis, yung ugaling bayot. I mean, halimbawa, di ba? Si Lacson, sabi niya hindi siya bayot. Pero yung ugali niya, ugaling bayot. Yun yung nakakabuisit. Yung mag-iintriga, mag-chichismis, magmamarites. Di ba? Ugaling bayot. Yun yung nakakabuisit. Nakakainis. Walang problema yung dami-dami matitinong bayot dyan eh. Marami. Ito si Palsis kasi, dinadala niya yung pagiging bayot niya. Sa profesyon niya, anong gagawin niya? Gagawa siya ng chismis. Yung style niya ng pagdedebate, nakakadiri. Yung gumiirap-irap ng... I mean, okay lang eh. Marami naman bayot dyan na mapagpanggap eh. Pumunta ka sa... Buti ako nang banggitin yung gym na 24 hours na bukas. Doon pa lang, ang dami ng bayot eh. Matino naman eh. Ibig sabihin, okay lang. Hindi naman yung loud. May loud din. Ang sarap sampalin. May mga loud. Meron yung mga nakatingin lang sa mga bakat na titi ng mga lalaki. I mean, nakakabuisit yung ganun. Kasi nakakaano yun eh. Nakakatawag doon. Yung parang nai-invade yung privacy mo. May ganun. Pero meron namang matitino. Maayos. Di ba? I mean, eto kasing si Palsis, dinadala niya yung pagiging ganyan niya sa profesyon niya. Mag-iimbento ng mga marites. Yung mukha niya, yung nangaamok pag nagko-comment yung different sa kanyang opinion. Ayan, yung banat niya dito kay Chris Aquino. I mean, abogado ka eh. Remember, eto okay lang yan. Kung siguro vlogger ka, okay yan. Magpakabayot ka, walang problema dyan. Iba kasi po, pagka lawyer ka, you are an officer of the court. Kaya nga kailangan meron kang certain pakikitungo sa tao. Meron kang professionalism na dating. Kasi you are officer of the court. Ordinary, walang problema. Labas mo lahat ng katsipan mo. Pero officer ka ng court eh. Tapos ganyan ang asal mo. Di ba? Paano pa pag naging congressman yan? Sinuspinde rin siya sa pagsasanay ng batas bilang abogado. Nagugat ang kaso mula sa Twitter post na ginawa ng abogado nang depensahan niya ang kanyang kapatid kontra sa akusasyong may kinalaman sa reklamong qualified theft na isinampa ni dating presidential daughter Chris Aquino. Ang nasabing post ay bahagi ng naging pahayag ni Atty. Falsis na nakasaad sa desisyon ng Korte Suprema. Una nangiginit ni Atty. Falsis na ang abogado ay may karapatan sa freedom of speech and expression. Gayunman, tinatigan ng Korte Suprema ang desisyon. Lakas naman ng tugtog ninyo Net 25. Baka maano tayo dyan Hindi nga natin tuloy. Lakas ng music nila. Hindi, alam mo, yun lang naman sa akin. Umayos ka bilang abogado kasi ang in-argue niya dito, may freedom of speech pa rin naman kami. Tama ka naman. Hindi ka naman tinanggalan, hindi ka naman kinulong You have a freedom of speech bilang isang Pilipino, so hindi ka makukulong dyan sinasabi mo. Tama ka. Pero it doesn't mean hindi ka matatanggal sa pagiging abogado. Kasi ganun din po pag public official ka naman, 'di ba? Maaari kang magmura, gumawa ng kakaiba sa normal na gawain ng isang professional na public servant. Oo, kalayaan mo 'yun. Pero since may standard doon sa particular na pinasukan mong circle o yung pagiging public servant, pwede kang tanggalin doon. Kaya dito sablay na sablay, mahina talaga yung utak dito eh. Although marami nagsasabi kaya ganyan niya kasi bayaran daw. Ako hindi ako naniniwala. Mas naniniwala pa ako na bobo siya. Mahina ang utak. Mahina kasi logic niya eh. Alam mo, iba yung magaling ka mag-English, iba yung magaling ka sa mga words dahil nakapag-aral ka ng abogasya, di ba? May jargon ka na magagaling ka ng mga law terms, di ba? Yung mga ganun. Okay yun eh. Maraming magagaling na ganun. Pero yung logic, mahina ka. Kaya, hindi to, walang biro maraming abogado na trial lawyer, talunan. Magaling sila sa salita, mabulaklak sila sa salita, pero mahina kasi yung logic kaya natatalo eh. Parang ganyan si Palsis. Magaling siguro siya magsalita, bolero siya, entertaining siya, kasi alam mo naman minsan ng bayot, may pagka-entertaining yan eh, di ba? Mabulaklak yung kanyang mga sinasabing mga legal words, pero yung logic niya mahina talaga. Pag pinanonood ko yun, natatawa nga ako dyan, sabi ko, paano naging abogado ito? Hindi totoo, walang biro. Paano naging abogado? Although sabi naman din ng tatay ko na meron din talagang abogadong bobo. Natsambahan yung bar exam. Pero meron talagang abogadong bobo. Marami. Marami niyan. Pero ganun talaga. Wala tayong magagawa. Kaya